From the Gospel according to Luke. Raising his eyes toward his disciples, Jesus said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you and when they exclude and insult you and denounce your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. But woe to you who are now filled, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way." Sino ba ang tunay na mapalad? Yaon ba mga taong sa paningin ng daigdig ay nagmamay-ari ng marami? Yaong mga 6 or 7 digits ang nakalagay sa bank accounts? O baka yung mga taong taon-taon ay nagta-travel? O baka naman yung mga may latest and updated gadgets? O di kaya yung mga kumakain lagi sa buffet at sa mga mamahaling restaurant? Ibig sabihin ba nito ay yung mga taong hikahos, mga mahihirap, yaong mga naninirahan sa lansangan, yung mga walang makain, o yung mga nasa pagamutan ay hindi mapalad at tinalikuran na ng Diyos? Malinaw na sinasabi sa Ebanghelyo, mapapalad ang mga mahihirap, mga nagugutom, mga nagluluksa at yaong mga inuusig ng dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya't ating matatanong, ibig bang ipakahulugan ng Ebanghelyo na ang mga mayayaman, ang mga nakaririwasa, ang mga hindi nagkukulang, ay hindi kinalulugdan ng Diyos? Hindi po. Marahil ay dapat natin itong tingnan ng ganito. Mayaman man o mahirap, ang mga nakaririwasa man o nangangailangan, may sakit man o wala, ang dapat nating tanungin ay kung kinakailangan pa rin ba natin ang Diyos sa kabila ng mga pagkakataon na tayo ay mayroon at sa mga pagkakataon na tayo ay wala. Sa bandang huli, dapat nating tandaan na ang lahat ng bagay na itunuturing natin bilang sa atin ay nagmula sa Diyos. Dapat na ginagamit natin sa kaluwalhatian ng Diyos ang mga ito bilang paraan ng ating pagbabalik sa Kanya. Wala tayong maituturing na sa atin sapagkat ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kahit sa ating salapi na pinakaiingatan nakalagay, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Halaw ito sa Psalms 33 verse 12. Marahil ay tanungin natin ang ating mga sarili, sino ba ang naghahari sa ating bayan? O sino ba ang naghahari sa ating mga sarili?